So yan mga kamat-mat, so for today's episode, so sigurado ako kung nanonood ka na ito, 3 reason lang yan. Unang-una, interesado ka sa sports bike but in the middleweight class. Then 2, gusto mo makahanap ng medyo less price compared sa mga leading brand ngayon o sa Big 4 o sa mga premium bikes na lumalabas. And 3, interesado ka sa SRK 600 RC. So ito yan, this is the SRK 600 by QJ Motorcycle. So yun, i-review ko ngayon from syempre sa category ng 600. Kasi marami na rin ako nadadrive na ibang bike, from liter bike, from naked sports or sports bike, adventure bike. For this time, I will be driving the SRK 600 RC by QJ Motorcycle. So ngayon, i-rate natin siya yung bike. Titingnan natin yung from power, acceleration. So siguro yung top speed hindi ko may bibigay sa inyo ngayon kasi syempre nandito tayo ngayon sa public road. So siguro sa iba na nag-review meron top speed, pero this time hindi ko may bibigay sa inyo. May bibigay ko lang yung power, acceleration, torque, then convenient ng bike, gaano ka, kung siya ba talaga ipasok sa kategory ng sports bike, and also the ride experience while driving this SRK 600 by QJ Motorcycle. Okay, let's go. Sa likod, lakas ang preno sa likod. And also sa harap, malakas yung preno. So hindi ka matatakot magpatakbo ng medyo mabilis ng konti kasi reliable yung ano yung brake. So this is good. Ayan o, the shifting is good. So may nagagamit kasi ang mga bike na ang hirap hanapin yung neutral. Ito ano, ito madali lang hanapin. So para siyang merong shifter guide na ganun. Kasi ibang ano, ibang bike may mga parang tinatawag neutral assist. Ito meron siya eh. Para maganda. So inline 4, ang ganda ng tunog sound. Nakakatuwa siya yung acceleration, ang bilis ng power band niya. Yung ano lang, yung torque lang. So hindi ko masyado nararamdaman yung torque. Feel ko yung adrenaline sa ano, matawan to pag binobomba ko siya eh. Then the brakes talaga, gusto ko yung brake. Sakto lang sa 5.6 yung ano ko, yung position ko.
Naikiklip ko yung tank, hindi masyadong nakaunat yung balikat ko, hindi ako masyadong yuko. So pwede siyang pwede siyang long ride or medyo malayo-layo. So hindi lang talaga ito pang truck sa tingin ko, kasi may na-drive ako yung bike na mga sports bike. Yun talaga nakalin talaga, sobrang nakalin. Kulang na lang parang yakapin ko yung tangke, parang gano'n. Pero ito medyo naka-upright ako, naka-upright position ako. Saka yung nagustuhan ko rito, unang hawak ko pa lang yung busina niya. So yung horn niya, hindi siya yung parang ordinary yung pinakakabit nila na maliliit sa ibang ba. Pero this one maganda yung tunog. So parang may siya, double, hindi ko lang tawagin double horn. Yung gano'n, no? So sobrang responsive yung gas acceleration ko. Yung accelerator kasi naka-ride by wire. So sensor na lang siya. Kaya hindi ko lang, pero parang ang ko nakikita ko sa ibang parang underrated tong bike Pero para sa akin maganda ng bike. Less vibration kasi merong inline 4 na may vibration pa rin, pero ito hindi. Sarap gamitin pala na ito. Ang bilis ko mag-shift. So hindi siya kick shifter at wala din siyang auto blip, pero ang bilis niyang i-shift. Ayan hindi ko na kailangang ibaba ng todo yung RPM Ayan hindi mo mararamdaman na dito ako. Ang bilis niya ilin talaga, grabe. Sarap. Nakaka-enjoy. Saka mabilis din siyang isingit kasi hindi siya ganun ka hindi ganun ka aggressive yung positioning ko. So pwede ko siyang mabilis kong iliko while on traffic sa mga ganitong mga mag-aano ka, yung mag line filtering ka. Ganda. Nice. Good job, QJ. Hindi ko kakalain na makakagawa sila ng ganitong bike Nagda-doubt ako dati Although nakapag-review na din ako ng naked bike nito, yung SRK na 600. Same sila ng engine, pero naked bike yun, ito sports bike. So hindi ako masyado nag-enjoy doon. Talaga, real talk, hindi ako masyado nag-enjoy doon. Pero this one nag-enjoy talaga ako. Yung enjoyment muscle ko, yung alam mo yung parang yung dibdib mo umaangat dahil nararamdaman mo nag-enjoy. Kaya nararamdaman ko ngayon. Yung acceleration hindi naman ganun kabitin. Yung power, yung pasok hindi naman ganun. Ang sarap na sa racetrack.
Maganda rin yung stretch niya eh. Okay, so mga mount, papakita ko sa inyo yung walk around ng bike and the specs and kung ano yung makikita natin dito sa bike na to. Okay. So there you go mga kamot-mot. This is the QJ Motor SRK 600 RC or RR. So same lang naman yung RC or RR. RR is racing replica and the RC is racing competition. So same lang, almost same lang naman ang ibig sabihin nun. So this is it mga kamot-mot, the QJ Motorcycle 600 RR by QJ Motorcycle. So meron tong inline 4. So yun, narinig nyo naman kanina while riding, puro humming lang yung sound, puro boom, ganon. So yun, masabi ko sa power. So hindi naman siya ganon kahina, hindi naman din ganon kalakas. So nasa mid-range siya. So kung 600, so nakukuha niya talaga yung 600 as 600 category na sports bike. So yun. Sa torque, hindi naman din siya ganon ka-torque. So mas torquey pa rin yung naked bike nito kasi na-review ko na rin yon. So mas torque yon sa power, so mas lamang, so magkalapit lang sila. So pero masabi ko kung 600 na pag-uusapan, pasok naman tong QJ na 600 RC. Pasok siya sa kategoryang ganun. So hindi siya magiging underrated or sobra or overrated na bike. So okay siya. So nagustuhan ko rito yung brakes sa likod, sobrang lakas, makapit dahil sa Brembo brakes yung naka-installed. And also sa front brake, gusto ko rin dahil naka dual disc, then naka Brembo brakes. Yun ang gusto ko rito, naka Brembo, then dual disc. So around 320 mm disc diameter sa front. Then meron din siyang shock na KYB. So ito gusto ko rin kasi sobrang smooth. Pag brake mo, ramdam mo yung naglalaro yung shock. And hindi lang yon, pagdating sa brake caliper, naka Brembo brakes na rin. So talagang reliable yung braking mo rito. And while riding the bike, so pasok talaga siya dun sa category sport bike. So ito nga sinasabi ko kanina habang nagre-ride ako, hindi siya kasing tulad ng ibang mga bike na sports bike na nagamit ko na kulang na lang yakapin ko yung tangke. So this bike is naka-lean forward ako, parang naka-lean backward ako ng konti. So parang hindi siya usually yung mga ibang bike na nakiklip mo na yung yung balikat mo. Oh tama, yung balikat mo, then yung siko mo, naikiklip mo na siya. Ito hindi. So may laro pa yung yung arms mo. So hindi siya ganun ka aggressive. So hindi siya kasi pagka ganun kasi in a long ride, medyo masakit yung sa likod. Pero ito, this one is hindi. Yun ang gusto ko rin sa bike na to. And also hindi siya ganun ka vibrate kasi alam mo natin na inline 4 less on vibration, pero meron din mga inline 4 na malalakas yung vibration nila. So this one hindi ko doon naramdaman. So ito nakakatulong to na winglet kasi usually minsan pag nagdadrive ko na mabilis, minsan nararamdaman mo na umaangat yung yung harap sa hangin. Ito nakakatulong naman to, although napatakbo ko lang siya kanina ng 175 yata, mga ganon. So hindi ko talaga balak i-top speed kasi nga nasa public tayo. So gusto ko lang ipakita kung ano yung meron dito sa bike na to, o anong capability ng bike na to, o capable na magawa niya sa takbong ganon. So yun, so ang cons ko rito is yung shock sa likod. So ang shock sa likod medyo steep siya. Nararamdaman ko na pagka tumakbo ako tapos may uneven road o uneven surface na dadaanan, parang pag lumubak ako ganun, nararamdaman ko na medyo masakit sa puwet. Hindi siya ganun ka smooth maglaro. So parang steep yung niya, although nasa side siya. Kasi pag nasa side tong ganito yung shock, mas smooth yon. So ito nasa side siya, pero hindi ko pa rin naramdaman yung laro niya na sobrang ganda. So sa tingin ko adjustment lang nung shock base sa bigat ko or baka ganon. Pero yun ang cons ko. The next ang cons ko pa is, so yun lang, wala na masyadong naramdamang cons sa riding sports bike category. Pasok
Power, acceleration, goods naman din siya. Hindi naman ganun kalakas, hindi naman din ganun kahina. The top speed, sa tingin ko kaya nito tumakbo ng 200 plus. Sa tingin ko mga maximum nito mga 220 or 230. Sa tingin ko lang ha. So kasi kanina while on riding naka 175 ako. So mga ganun. So yun, okay siya. The sounds, so yun, sa tingin ko hindi naman to totally cons. Kasi ano to eh, itong required talaga ni ano ng standard na ano na sinusunod natin. Pero sa tingin ko ang ipapayo ko sa lahat ng mga big bike or yung mga big bike na hindi lang sa 600, pag mga ditong bike need na natin mag palit ng 5 kasi medyo mabilis na tayo at medyo malakas na yung ano natin, yung bike. So para hindi tayo makadisgrasya at marinig tayo sa likod. So I think palitan na natin yung exhaust sa aftermarket kung magpalit tayo. Pero syempre yung ano pa rin yung pasok pa rin sa required ng 110, 115 decibel, mga ganun. So ayan. So yun, sana may nakuha yung tips dito sa ano, sa SRK 600 RC or RR ng QG Motorcycle. So sana sa mga nag-aabang, alam ko marami na nag-review nito, pero this is my review for this bike. So yun. Yan, gusto ko lang pasadahan bago ko tapusin yung vlog. So meron tong 600 inline 4, 16 valve, so inline 4, magandang tunog. And meron tong 82 horsepower, around 11,000 RPM, fuel injected bike. Yan, sports bike. So meron tong tayo sa front na 120 by 70 by 17. Then meron din tong tayo sa likod na 180 by 55 by 17. Yan. So hindi siya ito naka-install ngayon, tawag nito street tire, hindi siya yung track tire. So meron din tong ayun, Brembo brake sa likod, ABS both front and rear. Yan. So ito gusto ko to, this one, the transparent oil reservoir brake fluid. Yan, gusto ko to. Yan, highlight ko lang, Brembo calipers and Brembo brakes both front and rear. So yun mga kamat-mat, so sana nag-enjoy kayo. Sana may nakaing tips and ideas dito sa bike na to. So sa tingin ko kasi yung iba parang underrated yung bike na to eh, pero sa akin hindi, nakakasabay siya talaga. So the price is, I think 500 something. So ilalagay ko yung tamang price dyan para sigurado. Then the installment basis dito sa may gilid. Okay, so contact the number na ilalabas dyan and look for Ma'am Eliza Regalado for the full details of the bike, the installment basis, at kahit ano pa man. And also gusto ko mag-shoutout syempre kay Sir Mark, kay John Paul, yun, kay Ma'am Blanca, kay Ma'am Eliza, and also kay Sir Eric ng Cavite Bristol branch. So yan, so hanggang dito lang ang episode for today. So thank you sa panonood. So sana may nakaintis yung idea. So hanggang sa susunod ulit na episode, this is Iron Man, see you on the road. Peace out.